Ay, ayan po yung ating arwana. Oh. Oy, ayan, magandang buhay. Matagal-tagal na ko na pong hindi napapakita ang aking arwana. Ayan na po siya. Medyo natigil pala. Ayan, bago po tayo magikit. Medyo natigil yung kanyang pagpula. Gawa ng nag-e-expire pala ang tanning light. So, ngayon, ito bago na po ito. Kaya lang medyo maikli. Ayan, solar color booster. Bago tayo umikot sa ating mga alaga. Ay, ayan po yung ating arwana at ang ating ibon. Pakita ko rin aking alkansya. Ayan, hinuhulog ko po dyan yung mga 20-20. Ito na, kala nyo hindi ko napapakita na. Ang problema dito, hindi pa po marunong kumain, pero ang galing niya na pong lumipad. Kaya lang nakakatakot pakawalan. Tatakot po ako baka mamaya magutom. Pero ayan po, hanggang ngayon ganyan pa rin siya. Tapos pakita ko lang po yung aking Indonesian ducks. Grabe, ito na po yung mga binili natin na 5 pieces, di ba? Na 6,000 pesos na 5 pieces. Ngayon ito na po sila. Ang gaganda ng kulay, grabe, at ang lalaki. So ako talagang napaka-importante po ng pagkain ng mga bibe o kaya manok man na high protein. Huwag niyong bibitawan. Hanggat kaya pang lumaki, ay bigyan niyo po siya ng high protein na pagkain. Kasi talagang ibibigay niya yung kanyang full potential. Ganun po ang nangyari dito. Tingnan niyo naman. June 4 pinanganak po yan. Ay hindi, ano ba? Tama ba? Hindi ko na matandaan. Basta wala pa po itong 2 buwan dito. Tingnan nyo naman ang laki. Yung itim, tingnan nyo, crossbreed lang po yan. Binigay lang yan ni Quack Time. Free. Neto, ayan, ito babae, kaya medyo maliit. Pero itong mga 5 na piraso, ang tingin ko ay ang babae po dito ay isa. Parang marami po ang lalaki. Makikita natin. Parang ang lalaki itong 4, ayun po yung babae. Makikita mo na sa ulo eh. Ayun, ito ang babae. Yan lang. So yung kulay nito, wala pa po masyadong makikita po natin yan pag na lumabas na yung mga feathers niya sa, hindi ko alam ang tawag, yung feathers. Ito tingnan nyo, medyo matanda. Pero ang ganda ang ganda nito. Pwede po tayo magbenta ng mga cross na medyo mas mura siguro, na magaganda naman ang kulay, di ba? Ipopost natin cross. Ito pala babae. Ayun, babae. Parang ilan ba babae dito? Ayun. Ito hindi ko masyadong parang duda ako dun. Parang 2 ba? Makikita natin yan. Ang ganda, no? Ganda po ng kulay niya. Yan. So ayan po ang aking tip. Huwag niyong bibitawan. Ako hindi ko siya binibitawan sa Integra 2. High protein na pakain. Ay, ayan. Tayo iikot na. Dito naman tayo. So naandito po yung isang itim natin na Indo. Ayan hinalo ni Junjun. Ay, ni Junjun, ni Kongkong. Naligaw dito. Ayun yun atin yun. Indonesian yan. Nagputol ng si Kongkong siguro dito. Ayan. So ang daming sayang pang bigay natin doon sa mga manok natin. So pag pinagawa ko po ang aking loft, eto dito na ang daan natin. Bubuksan po natin yan. Bubuksan natin to, open yan. So pwede pa tayong kumuha ng mga pangharang. Kaya lang si Junjun po ay busy pa, kaya hindi natin na maistorbo.
May ibon kaya dito? Wala naman na sigurong ibon. May ibon pa. Eh! Oh, isa pang ibon. Hala. Uy! Ano ka? Ba't ka pumasok? Hala. Buksan lang natin to para makalabas. Oh, nakaano siya. Hindi na mga ilang araw na kaya yan dyan. Open lang natin yung loft natin. Shhh. Talagang may uuwi at uuwi no. Sabi nga ni Bebe, nakakawa naman yung ibon. Bebe, masakit man sa kalooban ko. Nahihiya na ako sa'yo. Ang laki ng gastos eh. Ang laki ng gastos. Eh, ganun talaga. Pasaya naman na ako kako. Eh, hindi ko din naman magampanan yung pagkakarera. Another gastos na naman yon. Eh syempre, kayo ang ako ang importante, yung pamilya. Diba? Tama na. Yung nag-ano ako nito, maluwag pa, maganda pa po ang kita, 'di ba? Maganda pa yung ano, ngayon talagang kailangan natin mag-sacrifice. Ngayon naman, magbibigay din naman ng kaligayahan sa akin yung ilalagay ko rito. At the same time, yun naman ay maibebenta mo. Sana. Ay kung hindi, pwede natin kainin. Pwede kong ibenta diyan. 'Di ba? Pwede tayong magbenta ng kalderetang bibe. Ang dami po. Hindi lang sa baka sabihin nyo, umaasa ka kasi mabebenta mo din. Hindi. Kung hindi po maibenta, pwede nating meat type, pang konsumo, pang kain. Wala pong sayang. 'Di ba? At the same time, ito naman pinapakain ko ng feeds dahil syempre naandun tayo sa umaasa tayo na give the best para maganda din po ang labas. Ngayon, kung mahina ang bentahan, ang dami pong scrap na kanin. Kinarambo, ang dami din kanin ako nakita nakatimba. Tapos yung kainan natin, dami din pong mga scrap na kanin. So, pwede na tayong bumili lang ng darak mais. Ihalo mo lang doon, 'di ba? So, ilang araw mo nang ipapakain sa kanila. Hindi po masasayang. 'Yun yung pinupunto ko na pwede mong kumbaga, mas may makakabalik po yung gastos. At hindi naman siguro hindi mabebenta na andyan po kasi yung market ng Indo marami pa rin po talagang ano. Si Kuya Buboy nga gusto kong sabi ko kung ano bibigyan ko din para mag-alaalaga din siya doon. Diba kung meron naman siyang place. Pag-aralan ko muna, makapagpalabas tayo ng magagandang pattern ng kulay. And then may marketing strategy na po akong iniisip din para mas mabilis po tayo makabenta. Meron na po akong kung baga ay nasa isip ko, plano ko na gagawin. So, ayun, abang-abang na lang. Tapos, yung darag, syempre, ayan, ang plano, alam niyo naman po yung plano ko, 'di ba? Yan naman ay aking i-market talaga na actually ngayon pa lang, ang dami na pong nagtatanong, "Ka-farmer, kailan yung manok mo?" At uuwi kami ng ganitong buwan at ako i-order ng dressed at makakapag tinola ng native chicken talaga na makikita nyo pong malinis, di ba? Grass fed kasi bubuksan natin yan may plano na din po ako dyan, hatiin natin sa 3 tapos yung grass ay tatakpan natin yung iba, titingnan muna natin kung mauubos nila. Pag nakukonsume po nila at na talagang narorotrot kung ika nga talagang ang gagawin natin, gagawa ako ng takip na naka-screen, tatakpan lang natin para hindi nila na abuse yung isang lugar. Tapos diyan naman libre naman na ang tubig natin, 'di ba? So didiligan mo, and then yun tutubo, hindi nila mag-aabot. Pag humaba, bubuksan mo, ililipat mo na naman sa kabila. So meron akong plano para sa hindi po maubusan ng grass yung ating mga manok. Tapos syempre may azola naman tayo, pwede nating i-concrete na yon pagdating ng panahon. Kita nyo naman po yung place, talagang napakabilis kumapal ng azola. So naando na kasi tinetesting ko muna yung ano ng araw kung okay ba yung orientation ng araw doon. Kung okay, yun na yung place para sa kanila. Pwede na nating i-concrete na mas marami po ang ma-harvest nating azola. So okay na yan. Tapos eto pwede kong hatiin pa sa dalawa ito. Kung 3 bibi lang naman po, no? 1 drake, 2 hen o 3 hen, kaya naman siguro ito. Hanggang dito yan, hanggang dito po ito, hanggang dito yung mahaba na to ano natin. So 1 meter ang lapad, and then naandoon yung pugad. So ito lalagyan natin ng ipa, or kung talagang hindi, ipapatanggal natin, aanuhin natin ng ano. Pero ipa siguro pwede na.
Tapos yan, open lang, nandito yung liguan nila. So ang daanan ko, ito na. Itong ano to, dito na po ako dadaan. O open natin to, magagamit natin yung mga yan, mga scrap na yan. Magagamit natin yan pangharang dito or what, 'di ba? Tapos ayun, hanggang dito. Pwede nating ipasara yan. Bubuksan natin tong mga ano to. Bubuksan natin. Hero 1, grabe. Tapos ayan, ito isa lang. Kasi medyo malapad ito. Ito isa lang. Ito isa lang. Ito hahatiin natin sa dalawa. Tapos, itong huli, pwede tayo maglagay ng brooder section. Ito. Gagawin natin brooder section po ito. Papatanggal ko na po itong mga ano, or let's say na andito po yung isang brooder, papatanggal ko lang yung tapat lang mismo, para yung ipot diretso na sa baba. Nagets po ninyo, no? Para hindi na tayo masyado naglilinis. And then yung lalakaran ng tao, ano pa din, board pa rin, kumbaga kahoy pa rin. Tapos yung dito, ganun din, ikakat natin na andyan yung may ilaw naman tayo, may kuryente. So mamarami na, pati bibe dito na rin po natin naalagaan yung mga bagong pisa. Brooder po ito, itong space na to. So hindi na natin na sasara kasi kailangan niya ng init din. So papatanggal na lang natin yan. Ito hayaan na lang natin yan. Pang malay mo si Rowan pagdating ng panahon gusto magkalapate. May mamanahin pa siya. So ayun. So mga ilang ano, may bibilin ako na, alam niyo na, baka dito na rin tayo maglagay ng incubator. 'Di ba? Pwede ito pwede tayo maglagay ng incubator dito, nga no. Pwede natin patanggal na ito, incubator na dito. Yeah, why not? 'Di ba? Naghahanap ako ng space na incubator, ito pala ang dami. So pwede natin ilagay po ang incubator dito. Dito na tayo mag-incubator. Ganda. Tapos naandyan yung mga brooder, yung ilang ano, 'di ba? Pwede pa yun doon sa kabila, pero yung mga breeder na ando na. Ano natin. So yan po ang aking plano. Pwede nating hatiin kasi ito kung let's say marami kang breeder talaga na gagawin. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 10. Tapos dito naman yung ano natin. 'Di ba? Yun nga lang, kailangan natin ng space for para sa mga pangbenta, 'di ba? So pwede nating bawasan yung ano. Pwede naman nasa labas na doon sa ano. Basta yan, at least mayroon po tayong direction. May direction, hindi yung bar bars. 'Di ba? Hindi bar bars. So ito incubator, pwede nga naman dito na. Ayun, brooder. Kumpleto na 'yan. Okay na. Okay na. Malinaw na. Ay, nasaan na ba yung akin? Ano ba yung kukunin ko? Ay! Bibigay natin sa ano to. Bulok na to. Tutubig na sa manok. Favorite nila Lapit agad ang manok natin. So at least malay natin, may marketing strategy naman po akong nakaplano para may market natin, 'di ba? So kailangan lang talaga mag-invest sa magagandang materyales. Kahit naman saan 'di ba? Talagang kailangan mag-invest sa materyales talaga. Ito kailangan natin mapaayos ito. Paano na kaya gagawin ni na? Ang hirap yung wire. May mga puso ito may inggit na yan, magkaedad lang yan halos, maglalabas na rin po yan. Hintay lang tayo, wala pa, pero yan naman po malapit na. Makikita po ninyo, ako naman nakamonitor. Pag kay kung papaputol na natin yung mga puso. Bubulok po lahat ng ating mga mga papaya. Dami pong nang bubutas. Ayan yan ang kalaban natin ngayon. Kaya pasensya na po. Kahit kami wala pong makain.
Kumusta, masarap yung pagkain nila ngayon, Integra eh. Kaya ano na oy, may nagme-mate na manok oh. So ibig sabihin ngayon lang first time ko pong nakakita na nag-mate na manok. Ayun, so ibig sabihin talagang ano na talaga pong may mapipisa tayo. One, two, three. Kulang talaga na isa. Papalipat ko kay Kongkong bukas. Yan. Siya po ang magiging ano ko dito. Pagka ano, bagay si Rambo pagka aalis ka. Ito yung sinasabi ko. Pwede natin takpan. Gagawa ka lang ng parang box na movable. Tapos ayun, kasi talaga ang manok po, maniwala kayo, ang bilis, galing yan sa damo. Mawawala ang ano niyan. Yung mga tumutubo pa naman ang gustong gusto nila. Yan ang ano. Kaya pwede tayong kasi ang mangyayari yun na yung breeder natin eh, naandyan na yung mga breeders natin. Ayan na po yan. So mangyayari, yan po ang susuplayan natin. Kaya kung gusto kong dami pa ng Madre de Agua. Kasi itong mga pangkatay na palalakihin natin, hindi na kailangan ng Madre de Agua kasi may greens na silang nakukuha. Naintindihan po ninyo. Yan, may mga nakukuha na silang greens. So, yung protein po sa azola na nila kukunin yun eh. 'Di ba? Na ano, iba pa rin kasi may dahon-dahon. So, Madre de Agua, pwede nating magparami. Isasabit natin like the good old days. Ika nga. Para sa mga breeders natin. And azola. Kasi ang azola napakaganda eh. Hindi ka na masyadong, hindi ka uy, ang mata ko ay umiikot. May kumakain. Kulay brown. Ayan ha. Lupit mo boy. Anong klase ka? Rico. Caterpillar. Ibang klase. Kailangan pinapatay ka. Ano, mariposa ba yun? Siguro no. Lakas kumain no. Isa lang. Alimaw. Ayun, dalawa. Ano ba yan? Mariposa ba yan? Tindi ah. Dito, wala naman. So ito yung Taiwan, ibang kulay ng dahon niya oh. Kala mo dilaw-dilaw na ano. Ayan po. Ayun din yung isa. Tapos ayun na yung native, ang ganda na oh. Ang galing ah. Lumago na siya. Ayan, nakita natin. Kita nyo? Ano ang mata ko ah. Matalas pa rin ah. Ano talaga, mapaman talaga eh. Oh, meron pa oh. Kita nyo yan? You see that? Naka-camouflage kasi kala mo kasama siya sa stem. Wala na siguro. Wala na. Dito baka naligaw kasi may kumakain eh. Wala na. Tatlong malulupit. 4. Payat pa. Marami. Teka, hindi biro. Oh, tingnan nyo oh. Oh. Kala nyo ah. Ngayon ang mata ko pag bumukol ng kaunti, grabe ah. Baka may namiss ako kayo na may nakita pa. Wala na.
think okay na. Dadaanan lang natin yan bukas o sa ibang araw. Pagka nabawasan po yung mga dahon na yan, ibig sabihin may kumakain. Pinahaba lang yung vlog natin. Ayos ah. Ay, Rambo nagwawalis-walis doon ah. Actually okay na po sila eh. Wala lang talaga akong kailangan lang chicken din syempre. Diba? Mga alaga natin. Pure darag. Ating mga darag chicken. Tingnan natin, balikan natin yung papaya oh. Ba dito natin ilagay yung dito natin ilagay yung iba. Oh, kayo, busog naman, may tubig, everything okay ba? Lakas yung kumain ah. Yan, kainin nyo. Medyo lumaki na po sila oh. Lalakihan na yung ano, gumaganda na yung ating mga nabiling sisiw. Ay, meron pala akong ano doon, nakalimutan ko. Meron pala sana akong ibibigay sa kanila. Nakapag-produce ako ng black soldier fly doon sa, bukas ko na siguro pakita sa inyo, doon sa aking alagaan ng dubia roaches. Dahil ang tagal kong hindi nililinis yung mga droppings ng ipis, nagulat na lang ako, ang daming black soldier fly na develop. Kumbaga nagkaroon siya. Sabi ko ba ang galing nito sa manok ah. Ito naman kasi makulit eh. Sinasabi ko pumunta dito sa kabila. Ang kulit mo kasi. Doon ka. Doon. Labas. Doon ka. Doon. Oh, tamo. Ay bobo. Oh. Kulit mo eh. Diyan na, doon ka na. Shhh. Ayan na, konti na lang. Oh, pasok na. Ingot. Talagang naglilimlim na. Marami na po ang nangingitlog. Diba sabi ko po sa inyo, dami na nangingitlog. Wala na to. Bagay mga piwi yan eh. Hindi na napatungan. Ayun, naglilimlim. Ayun yung bago nating pugad. Paano ko kaya kailangan ipaano to, paayos natin kay ano, papatulong ako. Ano ito gagawin natin dito? Okay. O ganyan. Ganyan po yan. Ganyan natin oh. Ganyan. Ganyan siya. Dito yung ganyan. Yan. Ganyan yan. Papalitan na natin tong dalawang to. Kasi sabagay ito kasi nagiging tulugan to eh. Yan oh, mga ipot dito, so uusog natin ng kaunti. 3. Palitan natin yung iba para maging maganda yung ano. Ayan. Tapos magpapadurog ako ng charcoal. Lalagay lang natin sa isang lagayan na open for everybody, ika nga. Kasi ang charcoal, pagka yung alam ng manok eh kung kailan po siya kakain, para sa health niya kailangan niya yung charcoal, kakain siya. Ganon din yung ash. So magpapalagay ulit tayo ng ash dyan. Tapos pwede rin dito.
Dito, nakita ng ash. Saan pa ba? Dito, sa may, dyan, no? Maglalagay tayo para nag-ano sila. Naliligo ba? Magbabat. Ba? Ano na pala eh? Ayun, yun pa yung dalawa. At least, busog na sila sa papaya. Busy sila, busy. Pakita ko po sa inyo. Ito yung mga lamesa natin, pa-out na yan, pa-out na. Ito kasi marami, may hinihintay pa yung dalawang yan, kaya hindi ko pa ma-finish ba. Ayan oh. Ito may laman pa po yan, hanggang dito pa. Meron pa tayong diesel. Ay, sorry. Ito yung aking mga super warm. At ito papakita ko po sa inyo. Hindi ko pa nalilinis, sabi ko lilinisin ko. At the same time ay tawag dito, balak kong magparami pala nito. So parang additional protein din po sa ating mga Muscovy duck. Pang treat lang. Hindi mo siya pwedeng araw-araw papakainin. Hindi, mga 2 to 3 times a week lang. Tapos kung makakapag-breed po tayo ng ganito, additional protein din sa ating mga manok kung sakali man, di ba? Pwede tayo magparami. Ayan oh. Wow. Pasintabis sa takot sa ipis. Dahil ako'y hindi. Kita niyo yan. Ew. Ew, ang dami, men. Tapos ito yung sinasabi ko, nagkaroon ng black soldier fly. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Carrots yan na nabulok na. Black soldier fly po yan. Larvae. Hindi pa yung fly ha, larvae lang. Siguro may nangitlog dito na black soldier, tapos nagpisa. Pero more on ipis pa rin tayo syempre. Ayan. Ito yung black soldier natin, larvae. Ayan, pwede natin iba to sa mga manok yan pag nilinis. Lakas kumain ano, wala na namang feeds oh. Feeds din po kinakain yan. Diba? Ano? Ito sarado. Ito dapat may nakakahinga. Kain ng arwana. Ay, ganda oh. Wow. Ay. Okay na tayo. Hugas nga muna tayo ng konti. Ganyan lang. Tayo maselan. Ayan na. So okay na tayo, alas 5 na naman, tapos na naman ang ating tingnan nyo oras ha, alas 5, checkin nga natin kasi pinopromote ko talagang magpakabit ng solar yung mga tingnan nyo 132 104 ganyan pa rin po ang ating konsumo. Tingnan nyo, so ibig sabihin ay wala pa rin po akong ginagamit na grid. Yan na naka-limiter pa. Wala pa pong, kumbaga hindi pa po yan yung actual. Hindi pa natin makikita. Pero pag tayo naka-net metering na, makikita na po natin yan. Kasi ito, kung ano yung konsumo, ayan, nagbumaba na. Ayan na. 1 na lang, 3 ang konsumo. Ayan, 2. So, okay pa rin, 'di ba? Meron pa rin naha-harvest. So, ayan, hanggang dito na lang. Maraming pong salamat at magandang buhay.